Hindi pa rin sigurado kung sisipot si Pastor Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa prangkisa ng SMNI. Pero nakahanda ang kanyang detention facility sakaling arestuhin na ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Nakahanda na ang detention facility sa Kamara kung saan mananatili si Pastor Apollo Kibuloy kapag naaresto na siya ng House Sergeant at Arms. Kabilang ang News 5 sa mga media na pinayagang masilip ang lugar. Ito po yung first stage natin. Once na meron na pong held in contempt, i-screen po yung gamit niya and then iiwan po yung kailangan iwan. And then po, composite security. Meron po tayong from the Legislative Security Bureau, meron po tayong Blue Guards, meron din po tayo from the PNP. Pagpasok sa detention center, bubungad ang receiving area kung saan magre-rehistro sa logbook ang bawat pumapasok. May mga CCTV, fully air-conditioned at may electric fan pa rito. Mayroon ding 3 CR para sa lalaki, babae at PWD. Sagot din ng Kamara ang pagkain 3 beses sa isang araw. Sa ngayon, mayroong 2 kwarto dito sa detention facility na ito bandang South Gate ng Batasang Pambansa. Pero kaya raw nilang mag-accommodate ng hanggang 8 katao. At dito nga sa likod ng glass window na ito, maaaring i-detain si Pastor Apollo Kibuloy sakaling maaresto siya ng Kamara. Hindi na pinayagang makapasok ang media sa mga kwarto dahil may kasalukuyang nag-occupy ng isa sa mga ito. Papayagan namang gumamit ng cellphone ang mga detainee 30 minuto tuwing umaga at 30 minuto sa hapon. Ang visiting hours mula Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 11 a.m. at 3 p.m. to 5 p.m. Papayagang magpa-deliver o kaya'y magdala ng pagkain ang dumadalaw. Ayon sa House Secretary General, inihahanda na ng Kamara ang detention order laban kay Kibuloy. It will be ready by tomorrow, so it can be served by next week. Hopefully, they will enjoy their stay here. We promise them a pleasant experience. Ika-6 ng pagdinig ng komite ng Kamara ng i-cite in contempt si Kibuloy dahil sa ilang beses nitong hindi pagsipot sa kanilang imbitasyon. Kaugnay ito ng kanyang partisipasyon bilang honorary chairperson sa Sunshine Media Network International. Ang SMNI ang broadcast media arm ng itinatag niyang religious group na Kingdom of Jesus Christ. Nakitaan ng maraming paglabag ang TV network at itinutulak na bawian ito ng prangkisa. Kahapon lumusot na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukalang pagbawi ng prangkisa ng network. Sa panayam ng programang Storycon ng One News, sinabi ng abogado ni Kibuloy na pinag-aaralan pa nila ang lahat ng legal options nila kaugnay sa investigasyon ng Kamara at Senado. Pero hindi pa rin sinagot ng kanyang kampo kung haharap na ito sa mga pagdinig. Kahapon po ang sabi niya sa akin after we have laid down the options to him, he will go on a period of prayer and contemplation to ask for divine guidance on how best to approach the issues he's facing. Iginiit naman ni Topacio na hindi nagtatago ang pastor. He's where he usually is. He's in Davao. May mga lugar naman po na alam naman po that for the longest time, doon lang naman po siya umiikot. Yung Glory Mountain, Prayer Mountain, yung malapit po sa airport kung saan nandun yung Kingdom. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.